Iba-iba ang tao sa mundong ito, isa ang kulay ng mundo. Mindanao, 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 Mapamigati ba iba?
bahay sa ibang bansa. Hindi lahat ng OFW ay mapalad sa kanilang nagiging amo. Habang sila ay nagpapadala ng salapi para sa pangangailangan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas, hindi natin alam kung sila ba ay nakakakain pa o nagugutuman. Kung sila ba ay ligtas at di sinasaktan. Kung sila ba ay nakakalabas pa o ginukulong na lamang sa tahanan ng kanilang pinagsisilbihan. Sa bawat pagpunas ng pawis dahil sa pagod at pagkaka ng luha sa pangungulila na malayo sa kanilang minamahal, patuloy silang lumalaban dahil sa mga pangarap nilang mga pag-aaral ng kanilang mga anak at mabigyan ng maayos na pamumuhay ang kanilang pamilya. Kaya naman po, sa lahat ng mga anak at asawa ng OFW na narito ngayong gabi, isipin muna natin ang ating mga ina sa ibang bansa. Sa bawat pagsubok ng pagkain, sa bawat takay ng alak, hit-hit ng sigarilyo, hanggang sa paghiga natin sa malambot na kama. Sila kaya kumusta na sa ibang bansa? Maraming salamat po.
hindi ba lang ang buhay matiwasan. Dahil nasa katulad ko, sa katulad namin hirap ng kapit sa lipunan dahil sa aming kasarian. Alam ko lang po ang dahilan kung bakit nandito ako at kung bakit narito tayo sa mundo ito. Dahil nalikha tayo ng isang Diyos na siya rin aming halbong sa lipunan upang maging isang mabuting tao. Oo. Bakla po ako. Bakla na minsan hindi tanggap ng karamihan. Isang bakla na mali sa kanila. Bakla na palaging tinutokso, sinasaktan, pinagtatawanan, at minsan ipinagin. Pero okay lang yun. Okay lang sa akin yun. Kasi alam ko sa sarili ko kung sino. Kilala ko sa sarili ko ano yung tunay na pagkatao. Dahil ako ito. Dahil sa kung ano yung nasa puso ko. Minsan napapaisip ako kung ano yung mali na pakita sa akin ng Diyos. Mali ba na ganito ang kasarian ko? Sabi kasi hindi ba? Kasalanan ng pagiging bakla, tumboy, o ano pang maliban sa lalaki at babae. Kasalanan ko ba na ganito ako ko? Ako ba ang may sa sarili ko? Hindi ko naman sinisisi ang Diyos kung bakit ako ganito. At lalo hindi niya naman kasalanan ko. Mahal ko ang sarili ko at mahal ko din kayo. Minsan sa aking pagtulog, nilagyan lang sa mga gising ko. At minsan pa nga ay nagdaras ito. Sa alam pag-iisip ko kung paano ako. Pero hindi pa pala puso at isip ko lang yung babae. Isang babae na nakakulong sa katawan ng lalaki. Isang lalaki na mayroong pusong babae. At ako yun. Palagi ko din tinatanong sa sarili ko. Oo, ba't nang ako? Bakit kayo mga babae at lalaki perfecto ba? Perfecto ba ang pagkatao na meron kayo? Sagutin niyo ako. Sagutin niyo ang tanong ko at kung bakit patuloy kayo nananapit ang tao. At kung bakit patuloy kayo humus ka ng tinaganda. Alam niyo bang nakasahan ka na? Sa bagay, kung kayo masaya. Masaya na kabaliktaran nito hindi nasasaktan ng iba. Kasi nga manhid at walang konsensya. Walang pakiramdam, basta magawala ang gusto nila. Wala ba akong karapatan? Wala ba akong karapatang mahalin? Wala ba akong karapatang magmahal? Sana kayo din. Sana may karapatan kayong mahalin ako at tanggapin ang buong buo na walang paghahalinlanan. Hindi ko din palagi na sana walang araw kayo ng lahat. Dahil ang paghahali na pagkatapos ng ulo sa tulan, ako masisilayan ang tunay na kulay ng kagandahan. Kagaya ko din na kailangan ng pasalit na harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Dahil sa kapag ganito, na naging tayo ng tagumpay. Tandaan na ang buhay ay biyayang hiramdamin na sa Diyos. Kaya po ngayon na masasayang alalangan at gawain may kapatiyang lubos. Lagi po natin isipin na bago ka mamahalan sa mundo ito, isipin mo ang buhay mo ay pangalan ng kapatiyang. Nasa kayo na nakapagsisisi. Ang aming spoken word poetry ay pinamagalang bahay. Thank you.
kapag ngayon ang